Kung dayaan at pagmamanipula lamang ang pag-uusapan, na isa na po ang bansang Japan sa mga bansa na hindi na po nagpapalamang sa laban. At sa katunayan nga po mga idol ay napaghahalataan na ang bansang Japan sa mga panggugulang nitong ginagawa para sa gayon ay makilala ang kanilang bansa sa usaping mga palakasan. Kaya lamang mga idol ay hindi po kasi maitatago itong mga katotohanan sa pag-aalaga nitong kanilang mga kababayan na manlalaban at hindi patas na pagharap sa kalaban ng kanilang mga kababayan, na kung saan ay naisahan din po ng mga Hapon itong si Pacquiao sa biglaan at di inaasahan na pagpalit ng kalaban. Alam po kasi ng mga Hapon na ang totoong nakatalo kay Pacquiao sa huling naging laban nito sa professional boxing ay hindi po ang estilo ng Kubanong si Yordenis Ugas, kundi ang pagpapalit ng kalaban sa nalalapit na sagupaan. Dahil sa ang numero 1 po kasing ginagamit ni Pacquiao sa kanyang mga nakakalaban ay ang mga game plan na pwedeng ipamuksa sa kalaban. Kaya ito ang ginawa ng mga Hapon, na imbis po si Suzuki ang makakalaban nitong si Pacquiao na hindi naman ganon katangkaran at kalakasan, ay bigla na lamang napalitan ng mas malaking kalaban na lumalaban lang naman sa super middleweight division mga idol. Baka nga po mga idol ay alam na nitong si Rukiyaan po na siya talaga ang makakalaban ni Pacquiao at todo ensayo na ang ginagawa para mapag-aralan ng estilo nitong si Pacquiao. Samantala ang ating kababayan ay nakatuon pang estilo sa makakalabang si Suzuki na mapapalitan pala di kalaunan. Kaya naman ang nangyari sa laban ay inalam muna ni Pacquiao ang kakayahan ng kalaban sa ika-1 at ika-2 round mga idol. Ito po dahil sa walang masyadong idea ang Team Pacquiao sa kung paano nga ba gumawa ng suntok ang kalaban. Ngayon mga idol, ko ang magiging katanungan niya naman sa akin ay bakit pa nga ba kinagat ni Pacquiao ang laban na ito kung isang replacement fighter na naman ang kanyang makakalaban. Simple lang po mga idol, dahil sa kailangan na po kasi ni Pacquiao makapagpagpag ng kalawang sa lalong madaling panahon. Ito po dahil sa nauubusan na ho kasi siya ng oras para sa gaganapin na laban kontra sa WBC welterweight world champion na si Mario Barrios. Kaya naman palag-palag na talaga ang ginawa ni Pacquiao sa laban at hindi na inalala pa ang panggugulang ng mga Hapon sa laban. Pero kahit na ganoon pa man mga idol ay kahit na kinulang na sa round si Pacquiao para makabawi sa kalaban, ay sumapat na po kasi ang isang round o itong round 3 para maiparamdam sa Hapon na hindi siya basta-basta. Ito po dahil sa nayanig po talaga ng husto ang Hapon na si Rukiyaan po sa laban, na kung saan ay natibag ang panga nito sa round 3 na kung saan gumanti na ng suntok si Pacquiao. Ito ay sa isang round pa lamang mga idol, papaano pa po kaya kung tumagal man lang sa ika-5 round ang kanilang naging sagupaan. Sigurado na lubos pang mapupuruhan ni Pacquiao itong Hapon na si Rukiyaan po. Maswerte lang talaga ang mga Hapon dahil sa matandang Manny Pacquiao na ang kanilang ginulangan. Dahil sa kung ang kinatatakutan na Manny Pacquiao ang kanilang kinaharap, ay kanila pong masasaksiyan sa kung gaano ba talaga kahalimaw ang isang Manny Pacquiao na kinilala bilang isang 8th Division World Champion. Kaya naman ito po ang laban na ihahain ko sa inyo. Ang halimaw na version nitong si Pacquiao nung tinalo po nito si Miguel Angel Cotto. At kayo na rin po makapagsasabi mga idol kung uubra nga ba itong si Rukiyaan po sa ganitong klase na Manny Pacquiao. Between him and that. And almost a 3-1 underdog. Miguel Cotto tonight was to use the jab. One-dimensional slugger. Finish it seems. And the jab in the face. Much more deliberate fight from Pacquiao. Nice left hand. Cotto absorbs a combination. I thought Miguel Cotto fought a beautiful round. And there he dug a left. A natural left-hander. Body head. Not reverting right away. Getting into a slugfest. There's that left hook. Fight those guys that were southpaws. They have Judah as southpaw. Still was able to land big shots. Big combination. Absolutely. Beautiful combination by Pacquiao. Love it. Big combination. Big hook by Cotto. Here comes Cotto. It looks like. Left hook lands for Cotto. You're exactly right, Rich. And he's abandoned going to the body, which would clearly this is the most Pacquiao's been hit in the last 10, but Pacquiao answers with just been made, Nick, Cotto's body attack, but Cotto, but back. Oh, and this is going to be a good fight. Sa round 3 ay pinamalas na nitong si Pacquiao ang lakas ng kanyang kaliwa para sa gayon ay tibagin ang malakas na Puerto Rican. Torres, he knows how to beautifully counter shot like that. And that's a knockdown now. Manny coming forward. Oh, that's a solid knockdown. Nakarecover naman agad itong si Cotto. Kaya lamang
ay hindi alam ni Cotto na dito na pala magsisimula ang bagsik na ipapakita ni Pacquiao. Driving the champion. Uppercut. Now he's bullying Pacquiao there. That's the right thing for him to do. Would you shouldered him off? Yeah, it's like a lot of heart. Bigyan mo, pwede na ng motion. Okay. Huwag mo siyang pabayaan. Sure. Well, here comes Cotto. It looks like. Left hook lands from Cotto. You're exactly right, Rich. And he's abandoned going to the body, which puts you out. Clearly, this is the most Pacquiao's been hit in the last 10, but Pacquiao answers the just been made, Nick, Cotto's body attack, but Cotto, but back. Nanindigan itong si Cotto na siya ang mas malaki at mas malakas sa kanila ni Pacquiao. Kaya naman katakot-takot na pressure at opensa ang ginagawa nitong si Cotto para ilagay sa rope itong si Pacquiao. Pero hindi na malaya ni Cotto na ang kaliwa ni Pacquiao ay makakalusot sa kanyang depensa na naging dahilan para mapabagsak niya itong si Cotto sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay nakuha na agad ni Pacquiao ang pace ng laban dahil sa dalawang 10-8 round. Class. He's been dropped twice. and that's a Pacquiao hold. Unfest with him. Cotto wants to make it a war, it looks like. Left hook lands from Cotto. Traded. Pacquiao, pardon me. Beautiful body shot. Those are those sneaky body shots. There's another class trade like this and really put on a show. Here comes Pacquiao on big. High quality stuff. This is boxing at its highest level. Reed The power. Pacquiao answering what has to do to him. Oh, he got hit flush. And possibly, oh, a big shot by Cotto. Big return fire from Cotto. Bahagya nang umatras si Cotto at hindi na nakipagsabayan pa kay Pacquiao. Ito'y dahil sa alam kasi nitong si Cotto na napaka-peligroso ang makipagsabayan sa ating kababayan. 7. And you can hear it. Sa round na ito ay nagmistulang lanta ng gulay itong si Cotto, mga idol. Turn things around and now measure. Oh, and now the change. Another flurry. Manny Pacquiao taking complete control of the fight, doing it there with speed and... They're going to stop it in the corner, I think. In other words, try to finish the fight on your feet. When they got into the ring, they were waving it off. Let's hope pride doesn't get in the way of good judgment because With a flurry of the punch that ends it. And I The entire fight. There he goes when he wants. Stinging combinations and takedowns. And also the round knockout. For Pacquiao. era. Manny Pacquiao stands tall. He is one of the all-time greats. Sa laban na ito ay pinatunayan lamang ni Pacquiao na hindi ang pagiging isang underdog ang magiging basihan para siya ay manalo sa laban. Sumabog ang ingay sa arena dahil sa ang inaasahan na matatalo sa laban ay yun pala talaga ang mananalo sa laban. Maraming mga boxing fans ang lubos na humanga kay Pacquiao, mga idol, dahil sa kanya lang naman po kasing inakyat ang mas malaki at kinikilalang elite fighter dito sa welterweight division na isa ring kampiyon at may hawak ng WBO welterweight world title belt na si Miguel Cotto.